Good evening mga karki. So, isang magandang gabi sa inyong lahat mga karki. Kung anong oras nyo pinapanood itong video na ito mga karki. So, for today's vlog mga karki, kikwento ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa sasakyan ko kanina sa SLEX mga karki, no? So, bali galing ako ng mga karki, Lipa. So, may nakuha kasi akong booking dun mga karki. Galing Lipa, papuntang Parañaque mga karki. So, habang binabaybay ko nga itong daan ng SLEX mga karki, papuntang sa northbound. So, may, siyempre, sa mga nakakaalam dyan sa mga mga karki, bumabiyahe ng Batangas, SLEX. So, alam nyo kung gaano ka pangit yung daan dyan sa expressway mga karki, no? Lalo-lalo yan sa Startol. So, halos karamihan dyan, lubak, butas. So, hindi ka talaga makapatakbo ng maganda-ganda niya mga karki. So, kawawa talaga yung sasakyan mo dyan sa area na yan mga karki. So, talagang napakarami ng butas yan sa lubak-lubak. Kung hindi man lubak, humps. Hindi ko alam kung humps ba yan. May parang pahaba siya na may bukol mga karki. So, yun yung nakita ko mga karki. So, ginawa ko, nagminor ako, tapos iniwasan ko. So, hindi ko in-expect mga karki na meron palang bakal doon na nahulog galing sa truck mga karki. Kasi doon ako nakapokus sa may lubak eh. Yun yung iniwasan ko. Tapos tumingin din ako sa kanan ko mga karki kung may sasakyan na mag-overtake. Kaya iniwas ko sa kanan. So hindi ko na-expect na may bakal pala doon mga karki. So ayan yung bakal mga karki. Nakunan ko pa ng video mga karki. So ayan mga karki. So pag iwas ko dyan mga karki, napakan ko yung bakal. Tapos umangat yung bakal. Tumukod dun sa mga karki, sa tangke nung sasakyan ko mga karki, kaya tumagas yung diesel. So napakarami talaga ng diesel na nasayang mga karki na tumagas dun sa sasakyan ko. So buti na lang napansin nung truck na kasabay ko, binusinahan ako, tapos sinabihan ako na yung diesel ko daw is tumatagas. So ginawa ko mga karki, hininto ko, tapos bumaba ako mga karki, bali ginilig ko muna. Tapos nung pagbaba ko mga karki, tinignan ko, kala ko bukas lang yung takip ng tangke ko. Yung pala, pagsilip ko sa baba, ay lakas na ng tagas ng diesel. So, hindi ko na na-video mga karki kasi nagmadali ako na gawa ng paraan kung paano siya matakpan. So, una, ginawa ko, tinalian ko ng goma, baling tinakpan ko muna, tapos tinalian ng goma. Pero napuputol yung goma mga karki kasi mainit din yung diesel. Hindi ko alam bakit mainit yung diesel ko sa loob ng tangke. Tapos, ginawa ko, tinalian ko muna ng straw yung pantali sa mga pangarga ko mga karki. Tinalian ko muna para yung pressure ng diesel sa paglabas sa tangke is medyo mina. Saka tinakpan ng hiniwa ko na parang tsinelas. Tapos tinalian ko ng alambre mga karki para mas mahigpit. So ayun mga karki, na gawan ko ng paraan, medyo mina yung tagas niya hanggang sa ginilid ko na mga karki. Inexit ko na ng kanlubang mga karki para hindi na rin ako makaabala kasi nakakatakot mga karki yung mga habang gumagapang ako doon sa baba mga karki, nakakatakot yung mga sasakyan na dumadaan, lalaki pa naman, tapos pababa pa yung area. So ang bibilis ng takbo, baka mamaya hindi ako mapansin, masagi ako mga karki. So ginawa ko na lang muna ng paraan para kumunti yung tagas niya, saka ako in-exit ng expressway mga karki saka ako na inigpitan para wala talagang tulo na lumabas mga karki. So napagkamalan pa nga ako dyan ni ma'am na akala niya na nakawin ko daw yung mga bakal na nakasandal sa gilid mga karki kasi bigla daw ako huminto doon. Kasi ang dungis ko naman kasi talaga mga karki kasi nga gumapang-gapang ako doon sa ilalim ng sasakyan. So eto mga karki yung video natin doon, yung paggilid natin mga karki. So, after ko nga mga karki, igpit dyan mga karki. So, kinausap ako ng enforcer mga karki kasi sumunod sa akin yung patrol na nakakuha nung bakal mga karki. So, ito siya mga karki. Ang laki ng bakal na nahulog mga karki. So, kinausap nila ako kung ano yung plano ko. So, tinanong ko sila kung ano ba mas maganda kasi wala akong idea about sa ganyang pangyayari. So, ang sabi sa akin is ito turn over daw nila sa HPG para magawa na rin ng report para ma-file sa insurance. So, pinakita ko yung registro ng sasakyan, pati insurance. So, siyempre dahil TPA lang insurance natin, hindi daw pwede mga karki. So, wala rin daw ako mapapala kung ipapile ko o ito turn over nila sa HPG. So, gagastos lang daw ako tapos maabala ako.
dahil hindi ko naman daw makiklaim sa insurance yung mga karki. So tinanong ko sila kung wala bang maitutulong si Islex doon mga karki, kasi siyempre sa loob ng area of responsibility nila nangyari mga karki. So sagot lang sa atin mga karki, wala daw silang pananagutan doon mga karki, kasi hindi naman daw nila gamit yung nakadamage sa sasakyan ko, kundi bakal daw na baka nahulog daw sa truck. So hindi ko alam kung nahulog sa truck yung mga karki, kasi may gumagawa ng daan doon sa gilid na yun mga karki. So yun yung sabi sa akin ng enforcer mga karki. So wala daw sila pananagutan kung nabangga daw ako ng patrol nila or gamit daw nung mga gumagawa doon, baka maaaring bayaran daw ni Islex. Hindi naman daw nila gamit yun, so labas daw sila dun mga karki. So hindi ko alam kung tama yun mga karki. So sa mga nakakaalam dyan mga karki, kayo na bahala mag-suggest kung ano ba talaga dapat ang gawin, kung may pananagutan ba si Islex dun o wala. Kasi tulad nun na nagbabayad tayo ng maayos, tapos hindi naman maganda pala, kumbaga hindi convenience yung pagdaan natin sa expressway mga karki. Kasi unang-una sa lahat, napakaraming lubak, hindi hindi smooth yung pagkapatag ng daan, maraming bukol-bukol. So masyadong perwisyo sa mga biyahero, di ba? Lalo na sa mga maliliit na sasakyan, kasi yung lubak talaga hindi biro mga karki, lalo na yan expressway yan mga karki. Hindi ka pwede mag-minor dyan para magbagal, para pagdaan mo doon sa lubak na yun is hindi masira yung suspension mo, yung pangilalim ng sasakyan mo. Talagang bilis pa rin takbo mo dyan mga karki. Siyempre yung sasakyan, pag mga ganyan, mabilis masira yung pababa. Okay lang sa mga malalaking truck, hindi ramdam yung mga ganyang lubak-lubak. Paano naman yung mga sasakyan natin, yung mga maliliit, tulad ng mga motor, yung mga big bike na yan. So napakadelikado yung daan dyan, lalo dyan sa Startol mga karki. So napakalalim ng mga lubak dyan, tapos sobrang dami talaga as in mga karki. Kung napunta kayo ng mga Batangas mga karki. So yun lang mga karki. So, pa-comment down below na lang mga karki kung ano yung masasuggest nyo dun sa nangyari na yung mga karki. So, thank you.